Eto na ang bagong anyo na Kai Sotto. At ganito na siya kagaling ngayon. Pero gaano nga ba kagaling si Kai Sotto? Well, let his game do the talking. Ilang NBA 7-footers ba ang may ganitong athleticism ni Kai Sotto? Easy lang sa kanya ang mga alley-oops na pinulot ang bola kahit napakalayo, at kung sa iba ito ay napakahirap. Hindi madali ang mga ganitong tira. It entails a lot of skills upang makakuha ng ganitong alley-oop dunks. Kailangan ng matinding leaping ability at matinding timing ang mga ganitong tira. Kaya nga, iilan lang sa mga legit 7-footers ang nakakagawa ng mga alley-oop dunks in a consistent basis. Aside from Kristaps Porzingis, Vic Wembanyama, and Chet Holmgren, ay bigyan niyo pa ako ng ibang mga NBA players na 7 foot and above na nakakagawa ng mga alley-oop dunks in a consistent basis. Marami sa NBA ay ang mga below 7-footer, katulad ni na Anthony Davis at iba pang mga below 7 feet na extra athletic who plays above the rim. Well, the only point here ay ipinakita natin kung gaano ka-skilled ni Kai, na kahit sa NBA ay hindi mo kadalasang nakikita ang mga legit 7-footers and above na nakakatalo na pareho kay Kai. At hindi lang yan, unstoppable pa si Kai pagdating sa open court. Ilang legit 7-footer ba ang nauuna sa mga fast break? Ito ba ang sinasabi ng iba dyan na slow to? Slow ba ang nauuna sa mga fast break? Ang mga ganitong plays ay hindi ito madali para sa mga legit 7-footer. Kailangan ng matinding speed to outrun the forwards and guards of the other team. Pero ang isang hindi nakikita ng iba ay kung gaano kagaling ni Kai catching the ball on the break, na nakatalikod pa at nakuha pa niyang tumapos ng isang nakakabilib na tira. In fact, meron pang pa-Eurostep si Kai, at ang tanong, ilang legit 7-footer ba sa NBA ang mayroong Eurostep na as smooth as the Eurostep of Kai? At kung hindi pa yan sapat, ay eto pa, ang matinding shooting ability ni Kai na underdeveloped pa at bihira niyang ginagamit. Alam ng lahat na meron talagang tira si Kai sa tres, pero dahil siya ang pinakamatangkad, ay napilitan ang mga coaches na ilagay siya sa ilalim na kung saan nandoon ang kanyang advantage. So again, ilang 7-footers ba ng NBA ang mayroong tira sa tres? How about the low post moves ni Kai? Dahil sa insane footwork ni Kai sa ilalim, ay napakarami niyang mga moves na pwedeng magagawa. Pwede siyang mag-back to the basket at pwede rin siyang humarap sa ring. Pwede rin siyang mag-bully inside kung kailangan, which is eventually ito ang target niya kapag lalaki na talaga ang kanyang katawan. At huwag rin natin kalimutan ang kanyang mga insane dunks na napakaraming variations. May pakanan at pakaliwa, may one-handed at two-handed, at mayroon ring back to the basket and mga reverse dunks. So in other words, ay ganito ka-skill player ni Kai, at mukhang target niya na makaabot sa level ni Vic Wembanyama at Kristaps Porzingis. Ang tanong, maaabot kaya ni Kai ito? Well, simple lang naman ang sagot. Panoorin muli ang video ito from start to finish, at hanggang makumbinsi kayo kung gaano nakagaling ni Kai. Pero kung hindi pa naman ito sapat, ay panoorin nyo na lang si Kai ngayong darating na Olympic qualifying tournament sa Gilas, na kung saan maglalaro na naman siya sa kanyang pinakapaboritong coach na si Coach Tim Cone. At dito na natin malalaman kung paano gagamitin ni Coach Tim Cone si Kai against very strong European teams. And for now, just watch and rewatch this video dahil ito ang patunay sa bagong anyo ni Kai Sotto. At balitang NBA naman, nakamit ni Coby White ang kanyang career high na 42 points habang nagwagi ang Bulls laban sa Hawks sa score na 131-116 sa play-in game. Si Coby White ay nagtala ng kanyang career high 42 points at nag-advance ang Chicago Bulls sa play-in tournament at inalis ang Atlanta Hawks sa kanilang pagkatalo. Si White na ang unang career high nito ay 37 points ay nagpakita ng husay sa pag-atake sa ring sa buong laro at nagpakilala siya sa mga fans habang ang Chicago Bulls ay lumalamang sa Atlanta Hawks.
at bibisitahin ng Chicago Bulls ang Miami Heat sa Biyernes para sa pagkakataong kunin ang number 8 seed sa Eastern Conference Playoffs at makakaharap ang Boston Celtics sa unang round. Ang Miami Heat ay may mapait na pagkatalo sa Philadelphia 76ers sa score na 105-104 nitong Huwebes. At si Dejounte Murray ang nanguna para sa Atlanta Hawks sa kanyang 30 points. Ngunit ang Hawks ay muling nabigo matapos matalo sa kanilang huling 6 na laro sa regular season. At si Nikola Vucevic ay nagtala ng 24 points and 12 rebounds para sa Chicago Bulls at si DeMar DeRozan naman ay nagtapos ng may 22 points and 9 assists. Nagdagdag naman itong si Ayo Dosunmu ng 19 points matapos ang pagkawala sa 4 na huling laro sa regular season dahil sa pasa sa kanyang kanang quadriceps at ang Chicago Bulls ay nag-shoot ng 56.8% from the field. At si Trae Young at Clint Capella ng Atlanta Hawks ay parehong nagtala ng 22 points. Si Trae Young na nawala sa 23 games sa huli ng regular season dahil sa kanyang torn alignment in his left pinky ay nagkaroon ng 10 assists, ngunit nagkamali ng 6 na turnovers. At si Clint Capella naman ay kumuha ng 17 rebounds at nagdagdag si Bogdan Bogdanovic ng 21 points. At ang Chicago Bulls ang nangunguna ng 88-85 nang nagtala itong si Vucevic ng isang 3-pointer na nagumpisa sa isang 17-2 run sa may 4 minutes 59 seconds ang natitira sa third quarter. At sumisigaw na dito ang mga fans para kay Coby White nang nagpakitang gilas ito sa kanyang napakagandang spin around kay Trae Young at ipinasa ang bola kay Javonte Green na tinapos ng isang dunk. Pagkatapos, si White ay nagtala ng isang layup matapos ang isang block ni Dalen Terry upang gawing 105-87 sa may 1 minute 27 seconds na lang ang natitira sa third quarter. At ang Bulls ay nangunguna sa 40-22 matapos isara ang first quarter sa isang 16-2 run na tinapos ng isang dunk ni Dalen Terry mula sa isang steal ni Alex Caruso at merong 5 turnovers ang nagawa ni Trae Young sa quarter na ito. Ang Hawks ay agad na bumalik sa laro. Nagtala ng sunod-sunod na 14 points upang simulan ang second quarter at ang Bulls ay muling nagdala ng kanilang bentahe sa 58-44 sa kalagitnaan ng quarter nang mablock ni Dosunmu si DeAndre Hunter sa isang rotating play. Nagumulat at naghudyat ng malakas na sigaw mula sa mga fans at si DeMar DeRozan ay nag-convert ng isang 3-point play.